Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Dito na po tayo sa 2 Kings 22. 2 Kings chapter 22. Basahin po natin ang ilang talata mula verse 1 hanggang verse number 5 or 4, verse 4, okay? 2 Kings chapter 22 verse 1 to 4. Nakita nyo na mga kapatid? Okay, we are going to read the Word of God responsibly. Hosea was 8 years old when he reigned, and he reigned 30, when he began to reign, and he reigned 31 years in Jerusalem. His mother's name was Jedida, the daughter of Adaiah of Buscat. And he did that which was right in the sight of the Lord, and walked in all the way of David his father, and turned not aside to the right hand or to the left. And it came to pass in the 18th year of King Hosea that he sent Shaphan, the son of Asaliah, the son of Shulam, the scribe, to the house of the Lord, saying, Go up unto your hand and high priest, that he may sound the silver which is brought into the house of the Lord, which the keepers of the Lord have gathered in offering. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you for your words tonight. Encourage us, dear Lord. At harinawa, this passage of Scripture will remind us, Lord, sa buhay po namin, palaala sa mga characters po ng mga nakaraan sa Old Testament time, paano po sila tumanggap ng inyong salita, Panginoon. So I pray, dear God, na kayo po ang patuloy na kumilos sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus, sa amin Diyos sa kapaligtas. Amen. Okay, please be seated. Sa binasa natin mga kapatid ngayong gabi, alam nyo, itong si Hosea, tingnan nyo ha, 8 years old when he began to reign. Samantala, yung 8 years old ngayon, grade 2 lang yan. Grade 3 ba? Ang 8 years old ba? Grade 3, grade 2? Grade 2? Mga teacher ngayon, problemado eh. Nagkakasakit oh. Kasi noong last year, hindi pa gaano expert yung mga bata manloko sa mga teacher. Eh ngayon, expert na. Ang daming mga teacher ngayon nagkakasakit. Kasi umaatin ng Zoom, wala pala doon. Mga zombie pala yung mga yun. Kaya, pero, ang pagtino ng tao, hindi nakadepende yan kung sino ang magulang mo. Pero usually, pagka ang magulang mo'y matino, abay matino ka din. Dahil matino na magulang mo eh. Nakuha niyo ba yung mga kapatid? May mga factor yan. Pag matino na yung magulang ninyo, titino kayo. Pag professional mga magulang ninyo, professional kayo. Pag negosyante mga magulang ninyo, mahahawa kayo sa mga negosyo nila. Pagka ang iba naman ay nasa celebrity line, nagiging celebrity din sila. Okay? Pag yung magulang ay nasa politics, yung mga anak din ang inclination on politics kasi yung kanilang surrounding. Okay. Ngayon, itong si Hosea, ang pinakalulo nito ay si Manase. Si Manase, a little background lang tayo, 12 years old ito nung mamuno. At namuno ito sa loob ng 55 years sa 2 Kings 21 verse 1. Tapos, itong si Manase na to, walang ginawa. Tingnan nyo ha, ang tatay ni Manase ay si Hezekiah, matino. Pero itong si Manase, grabe po ito kaloko na hari. Kita mo ang description sa kanya sa verse number 11. O, tingnan mo ha. Because Manasseh, king of Judah, hath done these abominations, and have done wickedly above all the Amorites did, which had before him, and hath made Judah also to sin
with his idols. Kaya nung namatay itong si Manase, yung anak niya na si Amon, sa verse 19, and Amon, 22 years old when he began to reign, and he reigned 2 years. So 22 plus 2, ilan lahat yun? 24. Patay na siya ng 24. Pinatay siya ng mga alipin niya 24 years old siya. Yung anak naman ni Amon, 8 years old. Kung 24 years old ka at ang anak mo ay 8 years old, ilang taon ka nag-asawa? Ha? 24 minus 8? 16. Di nag-asawa siya ng 15. Alangan naman 16, mag-asawa ka. Diretso counting na yon. Hindi naman tayo mga Koreano. Ang Koreano, sa tiyan pa lang, may taon na yan. So, first year yung kanilang kaya pagkasilang noon, second year old na yon. Sa ating kasi, after 1 year pa, saka mag 1 year yung bata, sa kanila, 2 years old na. Kaya pag sinabi ng Koreano, 50 years old siya, ibig sabihin noon, 49 lang yun sa Pilipino. Nakuha niyo ba yung mga kapatid? Nabanggit ko lang nung nakaraan tayo sa profile picture natin, pag namatayan tayo, ganun ho. Kasi yung kaibigan kong Koreano nagtatanong, why so many Filipinos are having candles? Sabi ko, well, you will learn that later. Tapos yung Amerikano nagtanong sa akin, hey Brother Bong, do they not have cakes in their birthday? Patay tayo dyan. Akala kasi niya candle, sa birthday, No! They have departed loved ones. Oh, that's so? Grabe, So, ang Pilipino na hindi tayo naunawaan ng ibang mga lahi. Okay? Kaya, ganun talagang mundo. Kaya itong si Hosea, tingnan nyo si Hosea, 8 years old siya, naging hari na. Samantala, dapat itong batang ito ay nag-online, kaya nagmo-module pa to, di ba? Kaso lang hari na Ang ganda naman ng buhay niya, 8 years old lang, hari na. Sa halip na mag-aaral siya. So, habang nag-aaral siya, nagmo-module siya, kung kapanahon natin ngayon, siya naman ay nagiging matino. Okay? Kaya sabi dito, namuno siya for 31 years plus 8 years old, 39 years old siya, patay na. Kasi may mali siyang ginawa. Umatake yung pero na si Nico. Sabi ng pero, wag kang makialam. Lumusob siya. Gusto din niya masubukan siguro yung gira. Patay siya. Kaya 39 years old, patay siya. Okay? Pero ito yung magandang nagawa niya. Verse number 2. And he did that which was right in the sight of the Lord. Ginawa niya yung tama ayon sa paningin ng Panginoon. So ito yung unang ginawa niya. He did that which was right in the sight of the Lord. Unang ginawa niya. Pangalawa niyang ginawa, and walk in all the way of David his father. Paano nagiging tatay niya si David? Great-grandfather na niya to. Great-great-great-grandfather na niya. Okay? So yun po yan. Ngayon, nung siya po ay medyo 18 years old na, sa verse number, after 10 years ng kanyang panunungkulan, so 18 years old, kaidaran na to ni Tinong, 18 years old. Di ba? Pambihira, no? So, after 10 years of pagiging hari, ito yung ginawa niya. And it came to pass in the 18th year of King Hosea that he sent Shaphan, the son of Asaliah, the son of Meshulam, the scribe in the house of the Lord, saying. So, yun po yan. So, gusto niyang ipa-repair na yung templo. Isipin mo, itong batang hari, gusto niyang ipa-repair kaagad templo. Hindi niya ipa-repair yung kanyang bahay. Hindi niya ipa-repair yung kanyang, yung kanyang palasyo. Templo kaagad. Para siya at yung mga tao makapanambahan. Okay? Kaso lang, verse number 8, ito yun. And Hilkiah, the high priest, said unto Shaphan, the scribe. So si Shaphan, iskriba po ito. I have found a book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan,
and he read it. And Shaphan the scribe came to the king, and brought the king word again, and said, Thy servants have gathered the money that was found in the house, and have delivered it into the hand of them that do the work, that have the oversight of the house of the Lord. So, sabi niya, mahal na hari, ibinigay ko yung nalikom natin ng mga pera for the expenses at para kung sino man yung nag-manage para doon sa pag-ayos ng templo. Ngunit dinagdagan nito ni Shaphan, sabi ni Shaphan sa verse number 10. And Shaphan the scribe showed the king, saying, Hilkiah the priest hath delivered me a book. And Shaphan read it before the king. Binasa nito. Alam niyo mapatid, for a period of a very long time, ito po yung mga tao nung si Manasseh ay nagiging hari, yung great-grandfather niya nagiging hari ito, wala ho, nakalimutan po ang salita ng Diyos. For 55 years, nakalimutan ang salita ng Diyos. At saka, nadagdagan pa nung tatay niya na si Amon for another 2 years. So, 57 years nakalimutan. Basahin ang salita ng Diyos. Kung kayo kaya, hindi kayo nakapagbasa ng salita ng Diyos. Pag tinanong ko kayo, when was the last time you read your Bible? Good for you. Nag-Bible reading tayo kanina eh. Sabihin nyo sa akin 5 minutes ago. Oh, di ba? Kasi nag-Bible reading tayo. But what about them? 57 years, wala kang basa-basa ng salita ng Diyos. Anong klaseng espiritu meron ka niya kung wala kang basa-basa? Nakuha niya ba mga kapatid? Isamantala ngayon ang statistics na sa ibang bansa, mga Kristiyano hindi na nagsisimba. Ewan ko lang sa Pilipinas, wala tayong statistics dito eh. Pagkakataon na kasi ng mga backslider na matuluyang mabackslide. Kasi may reason. Unang-una, sabihin, sabi ni pastor, magsimbay, na-announce pa nga niya eh. Oo, tama nga naman, ano? Yun naman ang mga sinasabi ng mga pastor ngayon, wag muna kayong magsimba. Pag kayo ay, anong tawag doon? Hindi maganda ang pakiramdam nyo. Wag kayong magsamba. Uminit katawan nyo, wag kayong magsamba. Di ba? Ano pa? Pakiramdam nyo, tinamad kayo, wag kayong magsimba. Ang ganda namang ano doon. Ang gandang consolation niya na tinamad, wag na magsimba. Yun. O siyempre, dahil 10 to 30% lang naman ang kapasidad na gusto natin. Pero bakit kaya sa mga bus at aeroplano at mga jeep? Ito si nag-jeep ka ba, no? Nag-jeep kayong dalawa, di ba? Hindi kayo nag-jeep? Mia, hindi kayo nag-jeep? Tataksi? Okay pala eh. Mon, nag-jeep ka ba, Mon? Punuan sa jeep, hindi. Ha? Minsan pinuan, ano? Kaso lang mayroong, di ba? Yung plastic na harang, ano? Ha? Hindi na susunod. Oo nga, no? Kasi sabi ng pulis, bakit kayo nagsiksikan dyan? Sir, may plastic naman. Oo nga pala. Sige, diretso. Bihira. May plastic naman daw eh. Hindi na rin mapigil yung mga tao. Siyempre, maghanap buhay. Kaya dito mga kapatid, ang mensahe ngayong gabi is all about back to the Word of God. Balik doon sa salita ng Diyos. For a period of a long time, sabihin na lang natin, 57 years na walang salita ng Diyos. Hindi alam ni Hosea kung ano yung salita ng Diyos dahil hindi niya nakita what the Bible is. Para bang kayo halimbawa lang, pumunta kayo sa isang lugar at ngayon ay may daladalang Biblia at sabi nyo ngayon, sabi ng tao ngayon, what is that? Walang alam sa Biblia. What is that? Ano sabihin nyo? It's a book. Merong tao, first time niyang nakikita ng Biblia. Nung makita niya, what is this kind of book? Tinitingnan niya. Kasi namangha siya, for the first time in his life, nakita siya ng Biblia. Ito mga kapatid,
First time in the life of King Hosea, napakinggan niya yung salita ng Diyos. Kung kayo po ay first time nakarinig ng salita ng Diyos, ano kayang damdamin meron kayo? O, di ba ngayon? Kasi hindi naman tayo first time. Every day, nakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Every night, merong devotion dito. Merong salita ng Diyos. Umaga, tanghali, gabi, pag binuksan nyo ang inyong mga FB or social media, merong salita ng Diyos yan. Kaya dito mga kapatid, nung si Shaphan the scribe, verse number 10, and Shaphan the scribe showed the king, saying, Hilkiah the priest hath delivered me a book. Ang tanong dito, wala pa namang Old Testament dito, hindi pa kumpleto. So, ibig sabihin nito, Book of the Law, maaring ito ay sulat po ito ni Moses. Okay? Mula sa Genesis hanggang sa Deuteronomy. Yun po yun. Book of the Law. Yun lang naman yung kanilang libro nung araw. Kasi wala pa naman yung si 1 Samuel siguro. Si Ruth, baka wala pa doon. Ngayon ang nangyari dyan, verse number 11, ito ang nangyari mabadid. And it came to pass, when the king heard the words of the book of the law, that he rent his clothes. For the first time in his life, nakapakinig siya ng salita ng Diyos, sinira ng hari yung kanyang damit. Alam niyo mga kapatid, ito po yung sign of humiliation, sign of humbleness, sign of great respect and reception doon sa salita ng Panginoon. Ito po yan mga kapatid. Kaya yung verse number 8 hanggang verse number 9, Hosea humbled himself in recognizing God's word. Nagpakumbaba siya. Ay, mahal na hari, meron palang dito, libro dito. O, di ba? So, na-recognize ni Hosea na yan ay mahalagang libro. At yan ang salita ng Panginoon. O, di ba? Yun po yan. So, dito makikita natin na yung libro na yan, nakita po ni Hilkiah, sabi ng mga historian, ay maaring Deuteronomy. Yun po yan. Pero hindi natin na malaman kung Deuteronomy yan, pero yun po yung sabi nila. At nung binasa nga ito sa mahal na hari, grabe po, grabe. Kaya dito po mga batid, kung nagbabasa ba tayo ng Biblia, at ang banal na Espiritu nangusap sa atin, nasubukan nyo na ba na kayo ay nagbasa ng Biblia na kayo'y umiiyak? Have you experienced that? While you are reading the Word of God, nangusap ang Panginoon sa iyo at ikaw umiiyak? Napakahalaga po ng ibig sabihin nangusap ang Panginoon. When was the last time na napakinggan mo ang salita ng Diyos? Wala kang magawa kundi habang nakikinig ka, gusto mong umiyak, hindi mo magawa kasi nahihiya ka sa katabi mo. Pero pinipigilan mo. But in the long run, God is speaking to your hearts. Ito po ang nangyari mga kapatid. Binasa lang po ito. Hindi po ito worship service. Ito ay binasa lang ng kanyang sekretaryo, ng scribe na si Shaphan. At ang ginawa ng mahal na hari, di ba? He rent his clothes. At alam niyo mga kapatid, yung verse number 11 to 13, dito po natin makita yung katangian po ni King Hosea. Ito po yan. So pangalawa, Hosea humbled himself in responding to God's word. Responding. Kanina, rin-recognize ni Hosea. Ngayon, ano yung kanyang pag-respond sa salita ng Panginoon? Once the word of God is read to Hosea, he reached in a profound way. He tore his clothes. It was a symbolic act of humility and distress. He was so upset with that what he heard. Kung ano yung kanyang narinig. Nagrabe pala ang kasalanan na nangyayari sa kanilang bansa. Nagrabe pala ang kasalanan ng kanyang mga ninuno. Nagrabe pala ang poot ng Diyos na mangyayari sa kanila. Kaya yun po yan, mabadid.
Hindi po ang si Shaphan. Tingnan nyo ha, si Shaphan ang nagbasa. But the Holy Spirit was not talking to Shaphan, but to the king. It was not talking to the presidential guards or the king's guards. Hindi doon sa mga kabinete niya na ano, siyempre, alangan naman one-on-one lang sila. Pagka ikaw naman mag-audience sa hari, dapat may mga tao yan. Unless it is very private. Siyempre, magre-report yung yung kanyang sekretaryo. O, di ba? Mahal ito po yung report. O, so nandiyan yung mga kabinete niya. But, the Word of God speaks to the king. Kaya ibig sabihin, mabatid, pag ang salita ng Diyos na i-deliver to the hearers, iba-iba ang reception po natin. Kung sa telecommunication pa, iba-ibang channel po meron kayo. Iba-iba. Sa iba, hindi gaano maintindihan, very static. Sa iba naman, very fine your tuning. O, di ba? Loud and clear yung yung reception at naunawaan mo ang salita ng Panginoon. Pero yung iba naman hindi maunawaan, but there is a movement of the Holy Spirit right there. So ito po yung nangyari kay King Hosea. So ito po yan, mga kapatid. So Hosea understood the implications. He knew that they have ignored God's word. Kaya yun po yan. For 57 years, the Word of God has been tucked away on some bookshelf in the house of God. It has been displaced and forgotten. Kahit yung mga pari, hindi na alam kung nasaan yung Biblia nila. Parang maraming mga Kristiyano ngayon. Pag binisita mo sa bahay, may Bible po ba kayo? Hahanapin pa. Pagkakuha ng Biblia, ay meron po, pastor. Pag ganun, talagang grabing alikabok. O, di ba? Usok-usok yung alikabok. O, ibig sabihin noon, ilang taon na yung nakatambay. Hindi ho, pastor, naka-quarantine po yan. O, di ba? Pambihirang Bible, pati Biblia, naka-quarantine. O, grabe. So, ito po yan, mga kapatid. So, verse 11 to 13, Hosea humbled himself in responding to God's word. Kaya dito sa verse 12, sabi diyan, the king commanded Hilkiah the priest and Ahikam the son of Shaphan and Akbor the son of Micaiah and Shaphan the scribe and Ahaziah the servant of the kings, saying, Go ye, inquire of the Lord for me. Pumunta kayo, mag-inquire kayo. O, di ba? Alamin nyo kung ano ang salita ng Diyos, ano mensahe ng Diyos for me and for the people and for all Judah concerning the words of this book that is found. For great is the wrath of the Lord and is kindled against us, because our fathers have not hearkened unto the words of this book to do according to all which was written concerning us. Grabe yung kanyang yung kanyang pag-alala. Delikado tayo nito. Paparusahan tayo ng Panginoon. Yung intensity ng kanyang napakinggan, ang tawag nito para to si Hezekiah, military. Read, write, on. Read right there. Kung ano yung nabasa mo, yun. Ito yan. Para ba kayo nawala? May mapa ka. Hahanapin mo. Di ba? Parang kayo, nagwe-waste kayo. Kaya nga tayo ngayon, napakapalad natin. Nung araw, para hindi ka maligaw, at least marunong kang magbasa ng signboard. Yun yung una. Nung dumating ako dito sa Kamaynilaan, that was 1989. At least marunong ka magbasa ng signboard, hindi ka mawala. Pangalawa, para hindi ka mawala, may dala kang pamasahe o pera. Okay? Kasi pag wala kang masahe, mawala ka talaga. Pangatlo, marunong kang magtanong. Kaya sa Cubao, mayroong dyan, signboard. Pagbaba mo dyan sa yung tulay ng, saan ba yung simbahan niya, ni Pastor Fernandez, di ba yung tawid yun? Kalintong, ano yung tawag? Kalintong ba yun? Ay, hindi. Iba pala yung kalintong, no? Basta yung pagtawid dyan,
Pagbaba mo dyan sa tawiran, may nakalagay doon sa babaan. Tanong 5 piso. Ang bihira, may bayad na magtanong. Toro, 10 piso. Grabe. Yung tao, pupunta doon, pagbasa niya, tanong 5 piso. Hindi na lang nagtanong tuloy. Kasi baka ituro pa, edi 10 piso, 15 pesos ang babayaran niya. Di ba? Kaya mahirap. Kaya dito mga kapatid, so Hilkana sa verse 14, tingnan nyo. Hilkana, the priest, and Akiram, and Akbor, and Shaphan, and Asahia went to Huldah, the prophetess, the wife of Shalom, the son of Tikva, the son of Harhas, keeper of the war room. Now she dwelt in Jerusalem in the college. Sumikolehiyo na ng mga propeta nung araw. And they commanded, and they communed with her. Ito itong si Huldah, maaring tiyahin ito ni Jeremiah. Okay? So nung araw naman, ginagamit naman din yung mga prophetess. Pero pagdating sa New Testament, wala talagang pastora. Maliwanag ba mga kapatid? Walang pastora. Noong araw, mayroong prophets, mayroong prophetess. Ibig sabihin, yung prophetess na yan, babae yan, hindi asawa ng prophets. Kaya ngayon, sa bagong tipan, pag tinawag ay isang pastor, hindi ibig sabihin yung misis ay pastora. Kay Ate Cha nyo nga, tawag nyo lang sa kanya, Ate Cha, okay na yun. Tawag nyo sa akin, pastor. Pagka tumanda ko, papa o tatay. Pagka talagang puting-puto ng buhok ko, lolo na siguro tawag nyo sa akin. Para na yung pastor ko, sabihin. Tawag namin sa kanya, papa. Nung araw, papa. Bishop. Yes, bishop. Nambas papa. O, di ba? Siyempre nag-evolve na. Ngayon, minsan, biruan na lang namin. Andiyan ba si lolo? O, di ba? So, nagmamigrate yung pagtawag. At that's normal. O, di ba? That's normal. Kasi yung mga titulo na yan, you earn it. Kasi tumanda ka na eh. Alangan naman sa edad ko ito, tawagin nyo ba akong boy? Hindi po pwede yun. O, di ba? Samantala ibang mga kaidaran ko, may mga may mga apo na eh. Iba nga, bata pa sa akin, may mga apo na. Pangatlo mga kapatid, so ito po yan. So itong si Huldah, prophetess ito po yung maaring ito po ay isa sa mga tiyain ni Jeremiah ayon sa mga commentary. Verse 15, and she said unto them, thus saith the Lord God of Israel, tell the man that sent you to me, sabihin nyo sa tao nag-utos sa inyo, no other than the king. Sabihin nyo sa mahal na hari. O, di ba? Thus saith the Lord, behold, I will bring evil upon this place, and upon the inhabitants thereof, even all the words of the book which the king of Judah hath read. Because they have forsaken me and have burned incense unto the other gods, that they might provoke me to anger with the works of their hands. Therefore my wrath shall be kindled against this place, and shall not be quenched. Grabe, Kahit na pala nagpakumbaba itong si Hosea, hindi mapigil-pigil, hindi mababago yung punishment ng Panginoon. Pero meron lang exemption. Tingnan nyo. But the king of Judah which sent you to inquire the Lord, thus shall ye say unto him, thus saith the Lord God of Israel, as touching the words
which thou hast heard, because thine heart was tender, and thou hast humbled thyself before the Lord, when thou heardest that I spake against this place, and against the inhabitants thereof, that they should become a desolation and a curse, and thou hast rent thy clothes, and wept before me. I have heard thee, saith the Lord. Behold, therefore, I will gather thee unto thy fathers, and thou shalt be gathered unto thy grave in peace, and thine eye shall not see all the evil which I bring upon this place. And they brought the king word again. Tingnan nyo ha, pagdating sa verse 14 to 20, anong meron dito? Hosea humbled himself in receiving. Tinanggap niya yung salita ng Diyos in receiving God's word. Kaya mga kapatid, pag tayo po ay tumanggap ng salita ng Diyos, magpakumbaba ho tayo. Kagaya ng ginawa ni Hosea. Kaya mahalaga sa atin, pag napakinggan natin ang salita ng Diyos, marami mga pagkakataon naman na talagang nasasaktan tayo. Minsan natatouch yung ego natin. Minsan natatouch yung kasalanan natin. Minsan natatouch yung mga maliliit na bagay sa buhay natin na ayaw natin pag-usapan, and sometimes you don't want them to be preached, and we don't want them to hear because it sounds like tinkling in our ears. Masakit sa tainga. Pero mga batid, salita ng Diyos yan eh. Whether we like it or not, soft, hard, or ano pang tawag doon, dilubyo ang mangyayari, tanggapin natin ang salita ng Panginoon. Because it's the Word of God. Wala naman tayong magawa doon eh. Hindi naman tayo Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. By faith. Okay? So ito po yan mga batid. Kaya sa buhay ni King Hosea, namuno siya for 31 years, hindi niya nakita yung mga sinasabi ng mga lingkod ng Panginoon na darating sa kanyang mga tao at sa bayan. Dahil nagpakumbaba siya. Ang ganda nga yung sinabi dito ni Hulga, because thine heart was tender. So ang tanong dito, is your heart tender right now or hard? And thou hast humbled thyself before the Lord. When was the last time we humbled ourselves to the Lord? When thou heardest what I spake against this place. Ito pa. And hast rent thy clothes and wept before me. So, kailan tayo umiyak sa salita ng Diyos? So, ito po yan mga kapatid. Mga bagay na makita natin sa isang batang hari sa kasaysayan ng Second Kings. Na nandoon yung kanyang puso niya, tender, marunong siyang magpakumbaba, at marunong umiyak. Dapat makita yan sa mga mananampalataya. Pag ang salita ng Diyos nangusap sa atin, tanggapin po natin. Back to the Word of God. Tumayo po tayo at tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you sa buhay po ni Hosea na hari ng Israel, ng Judah. I pray, dear God, na itong katangian niya, na for 39 years in his life, maiksi lang buhay niya. Gumawa siya ng tama at lumakad ayon sa lakad ng kanyang ninuno na si David. At hindi siya lumiko sa kaliwa o sa kanan. Harinawa, Panginoon, kami sa aming buhay mananampalataya. Huwag kaming ma-sidetrack. Naliliko kami. Pakaliwa o kanan. Ibig sabihin, magkamali kami. Dapat tuloy-tuloy, Panginoon. Tapusin namin ang aming pong pananampalataya na mayroong kagalakan. At hindi mawala yung tenderness ng puso namin, yung humbleness. At kung may pagkakataon
that the Holy Spirit and the Word of God speak to our hearts. Hindi ho masamang umiyak. Lord, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po kay Panginoon, ilayo sa kapahamakan natin sa grasya. Napatuloy niyo po kaming gamitin at pagpalain, Panginoon. Palakasin ang aming pong espiritual na buhay. Lalo na sa larangan ng panahon na ito, na sinasabi ng mundo na pandemya. And it's our prayer na ingatan niyo po kayo, Panginoon. Nilayo ang mga anak po ninyo, our loved ones, family members, our friends, our churchmates, Panginoon, who are now engaged in some form of sickness na nangyayari sa panahon na ito. Bigyan niyo po sila ng kalusugan, Panginoon. At maka-recover sila fully from this sickness, Panginoon. Provide niyo po pangailangan ng bawat isa. Mga nasipag-aaral, Panginoon, tulungan niyo po sila, Panginoon. Bigyan ng sipag sa pag-aaral. Ang mga guro po na mga kapatiran namin sa new normal, medyo tulungan niyo rin po sila, Panginoon, to cope up with the new system. Yung mga nagsipagtrabaho, tulungan niyo po sila, Panginoon. Sa mga nagsipagnegosyo, i-bless niyo po sila, O Diyos. Sa aming pagsamantalang paghihiwalay, ingatan niyo po ay Panginoon. At ang bansa namin na pagpalain ninyo na marami pang Pilipino ang kumilala sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming pong sistema ng politics, Panginoon, na kayo po sana unawa ang maghari, Panginoon, at magabay sa aming pong mga namumuno sa politika. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng Kristo Jesus, aming Diyos sa kapaligtas. Amen. God bless us all. Amen. Manalangin po tayo sa ating offering.